Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman po. Sa Ebanghelyo, mayroong dalawang grupo ng mga tao na mayroong magkaibang pagtingin kay Jesus. Ang una, ang tingin ng mga Pariseyo kay Jesus. Sabi sa Ebanghelyo, pagpasok niya sa bahay ng pinuno ng mga Pariseyo, minamasdan nila kung ano ang kanyang gagawin. Binabantayan nila. Pagpasok pa lang ni Jesus, binabantayan na nila kung ano ang kanyang gagawin. Pero ang kanilang pagbantay sa kanya, hindi upang matuto sila sa sasabihin o sa gagawin ni Jesus. Binabantayan upang may magamit sila laban kay Jesus. Ganito ang paraan ng pagtingin ng mga Pariseyo, mga eskriba, mga pinuno ng bayan kay Jesus. Ang kanilang pagsunod sa Kanya, hindi dahil may pananampalataya sila. Ang kanilang pakikinig sa Kanya, hindi dahil gusto nilang matuto sa Kanya. Ang kanilang pagmamasid ng mabuti sa Kanya, hindi dahil gusto nilang matuto at tingnan kung ano ang kanyang gagawin para magamit nila sa kanilang buhay. Kundi iba ang kanilang pakay, iba ang kanilang intensyon. Ito ay upang sirain si Jesus. Versus yung pagtingin sa kanya ng taong namamanas. Yung taong namamanas, lumapit kay Jesus. At ang kanyang paglapit kay Jesus, naniniwala siya. Kahit nasa bahay siya ng isang pinuno ng mga Pariseyo, kahit araw ng pamamahinga na bawal gumawa ng gawain sa napaka-banal na araw na iyon, naniniwala siya na pagagalingin siya ni Jesus. At pinagaling siya ni Jesus. Pinagaling siya ni Jesus. Dalawang magkaibang grupo, dalawang magkaibang paningin. Ano ba ang ating tingin kay Jesus? Kapag tayo ay nagsisimba, ano ang tingin natin sa banal na misa? May ibang mga tao na ang tingin nila sa banal na misa, isang obligasyon. Obligasyon na kailangan kong gawin bilang Kristiyano, at kapag hindi ko ito nagawa, nagkakasala ako. Ang ibang mga tao naman, ang tingin nila sa banal na misa, isang pagkakataon upang magpasalamat sa Diyos, upang sambahin ang Diyos, upang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Sa isang piyesta, for example, ano ang tingin natin sa selebrasyon ng piyesta? Ang ibang mga tao, ang tingin nila, isang oportunidad upang kumita, upang kumain, upang makipagsaya. Ang ibang mga tao, ang tingin nila, ang piyesta ay isang panahon upang hindi lamang magdebosyon sa santo or santa, kundi hilingin dalhin ang ating mga kahilingan sa harap ng patrono or patrona na ating pinagdadasalan. Mga kapatid, simpleng paalala, ngunit napakalaki at napakahalaga para sa atin. Ano ang tingin mo sa pagdadasal? Ano ang tingin mo sa banal na misa? Ano ang tingin mo sa mga tao na hindi pinapansin ng inyong pamayanan? Sila ba ay mga tao na walang kabuluhan? O sila ba ay mga tao na nagbibigay sa atin ng oportunidad upang makatulong at maibahagi kung anong mayroon tayo? Lagi tayong namimili. Sa bawat pagkakataon ng ating buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng mga sitwasyon, ng mga tao, ng mga oportunidad. At nasa sa atin kung ano ang tingin natin dito. Tayo ba lagi ay tulad ng mga Pariseyo, ng mga eskriba, laging nagdududa, laging mayroong hidden agenda? O tulad ba tayo sa taong namamanas, na bukas ang kalooban, bukas ang puso sa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos?
Kapag bukas ang ating puso at isip, kayang gumawa ng Diyos ng manghimala sa ating buhay.